Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo. Ngayong araw na ito, Lunes na naman po, petsa 8 sa buwan ng Hulyo. Live na live tayong papanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at maya-maya sa YouTube channel ng Bicol TV. Tayo po ay magsama-sama sa ating napapanahong mga issue, pagtalakay ng mga napapanahong issue dito lang po sa ating programang Issue Ora mismo. Isang maaliwalas na Lunes ang sumalubong sa atin ngayong araw na ito. At mamaya po ang tabayanan ng ating mga nagbabaga at napapanahong mga issue dito po sa probinsya ng Sorsogon. Bigyang muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Philippine Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, General Piskal source ng leak sa Pogo Raid ayon sa PAOCC. Dalawang PCG boat hinarang ng 5 barko ng China. 45 to 48 kilos sa rice for all ilulunsahan ng DA. Alice Go aarestuhin pag di sumipot sa Senado. At 60 milyong pisong hinging danyos ng Pilipinas sa China, kulang pa ayon sa PCG. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa. General Piskal source ng leak sa Pogo Raid ayon sa PAOCC. At sa detalye, ibinunyag ng Presidential Organized Crime Commission or PAOCC na may lead na sila kung sino ang source ng di umano'y leakage ng kanilang planong pagsalakay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hub sa Porac, Pampanga. May ilang source ang nagbunyag na isang general at isang piskal ang pinagdududahan ng ilang grupo ng mga operatiba kaya nasunog umano ang kanilang pagsalakay. Nakatagdahan na ring makipag-ugnayan ang PAOCC ngayong araw, Hulyo 8, sa iba pang ahensya na sangkot sa Pogo Raid upang ipabatid ang natuklasan nilang leads at ipaubaya na ang pag-iimbestiga. Isa sa sinasabing leak ang pagsalakay sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, kung saan 158 lamang ang na-rescue na dayuhang manggagawa mula sa higit 1,000 foreign nationals. Kaugnay ng Pogo Raid, humihingi ang PAOCC ng mga kopya ng report hinggil sa natagpuang mga katawan ng foreign national sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Sinabi ni Casio na may tatlong tawag na siyang natanggap mula sa mga embahada ng China, Malaysia at Vietnam. Sa iba mga balita, dalawang PCG boat hinarang ng 7 barko ng China. Sa detalye, dalawa na namang barko ng Philippine Coast Guard ang hinarang ng 102 meter na Chinese Coast Guard ship kasama ang di pa bababa sa 6 na militia vessels malapit sa Ayungin Shoal or Second Thomas sa Shoal sa West Philippine Sea, ayon sa isang maritime security expert kahapon. Sa post ng ex-dating Peter nitong linggo ni Ray Powell, sinabi niya naharang ng CCG ang dumaraang dalawang barko ng PCG sa 14 nautical miles east ng Second Thomas Shoal. Binuntutan umano ng China ang Coast Guard 5203 at ng 6 na China Maritime Militia vessels na nagsimula dakong alas 5 ng umaga nitong linggo.
Sa babang balitang nasyonal, 45 to 48 per kilo sa rice for all ilulunsad ng Department of Agriculture. Sa detalye, nakatakdang magpatupad ang Department of Agriculture ng Rice for All, isang programa na mag-aalok sa abot-kayang bigas sa lahat ng Pilipino. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na sa mga darating na linggo ibebenta sa Rice for All program ang bigas na nagkakahalaga ng 45 hanggang 48 per kilo. Binigyang din ni Guevara na ang sinuman ay pwedeng bumili ng abot-kayang bigas na walang inimitasyon at hindi lamang ito para sa mga vulnerable sector. Una rito, pinulong ng Kamara sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga rice traders upang maibaba ang presyo ng bigas sa Hulyo, kung saan nitong nakalipas na Biyernes ay sinimulan na rin ang 29 pesos rice program ng gobyerno sa mga kadiwa store sa Metro Manila at Bulacan. Sa iba pang mga balita, Alice Go aarestuhin pag di sumipot sa Senado. Sa detalye, muling binalaan ni Senador Sherwin Gatchalian ang suspendidong mayor ng Bamban na si Alice Go na maaaring maglabas ng warrant ang Senado para sa pag-aresto sa kanya kung muling iisnabin ang pagdinig ng Senado sa Hulyo 10, kaugnay sa ni-raid na Pogo Hub sa kanyang bayan. Sinabi ni Gatchalian na mapipilitan ang Senado na patawan ng contempt ang dating mayor at papaladalan ito ng warrant of arrest. Muli ring iginit ni Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat ipagbawal na ang Philippine offshore gaming operators sa bansa dahil pinag-uugnay ito ng iba't ibang krimen. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ay naglabas na ng subpena laban kay Go at sa kanyang pamilya. Sa huling pagdinig, binalaan din ni Senator Risa Hontiveros na namumuno sa investigasyon na ipapakontempt si Go kung hindi gagalang ang subpena. Ipinaliwanag din ni Gatchalian na hindi maaaring gawin ni Go ang ginawa rin sa Department of Justice na hindi sumipot sa preliminary investigation dahil sa kapangyarihang subpena. Idinagdag ni Gatchalian na marami pa sa kanilang mga nagpapadala ng mga ebidensya na magpapatunay na si Go ay ang Chinese national na si Go Waping. Sa pinakahuling balitang nasyonal, 60 milyong pesos hinging danyos ng Pinas sa China, kulang pa ayon sa PCG. Sa detalye, iginiit ng Philippine Coast Guard o PCG na kulang pa ang 60 milyong pesos hininging danyos ng gobyerno ng Pilipinas sa China kaugnay sa insidente sa West Philippine Sea nitong Hunyo 17 na ikinaputol ng daliri ng isang sundalo. Marami aniyang insidente ng sinadyang pagsalpok ng China Coast Guard sa mga barko ng PCG na ikinasira ng mga kagamitan bukod pa sa paggamit ng water cannon na madalas nitong ginagawa at ang insidente ng laser pointing. Sinabi ni Tariela na binabaliktad na naman ng China ang pangyayari sa paniniwalang sila ang may legal na pag-aari ng mga teritoryo sa West Philippine Sea, gayong napawalang bisa na ang iginigit nilang 9-dash line matapos igawad ng arbitral tribunal sa Pilipinas ang pagmamay-ari ng mga teritoryo sa West Philippine Sea. Yan po ang kabuuan natin mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyo likod, makalis ang ilang paalaala. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a
lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549-864. Bueno, nagbabalik kita sa tuyong programang Issue Ora mismo ngunyal na Aldaw din Lunes. Thank God it's Monday. Simula na naman ng araw ng ating mga kaganapan. At para po sa ating mga kaganapan sa labas, ito nga ang isang post na kung saan trending ngayon at hindi natin alam kung saan nanggaling ang balitang ito. Sabi kasi nila ang ang Sorsogon is first class province na. First class na daw kuno ang province of Sorsogon. Ang tanong natin, saan kaya nagmula yung saan nanggaling o ang pinagmulan ng balitang ito? We are not against the news about this
na first class na tayo. Pero ang tanong, saan kaya nanggaling? Saan nanggaling ang balitang ito, or paano ito na anong basihan ng post na ito? Bakit sabi nga natin, saan natin kukunin ang ganitong impormasyon na first class na raw tayo sa sa ang probinsya ng Sorsogon. First class na sa kasi mga kaibigan, meron, di ba, meron tayong yung sinasabi natin na before kasama tayo sa top 10, kasama tayo sa top 10 na poorest of the province, one of the poorest province in the Philippines, 'di ba? Kasama tayo dun eh. Ngayon, ang nangyari biglang nasa tayo? Kasama na sa first class province in the Philippines, one of the first class province in the Philippines. Ano ang naging batayan ng pagiging first class natin sa sa Pilipinas? First class ba tayo sa ngalan ng mga infrastruktura? First class ba tayo sa ngalan ng financial management? First class ba tayo dahil sa marami tayong naipapapremyo sa ating parapol, kaya naging first class tayo? Nagtatanong lang naman po tayo, kasi mahirap basehan ang ganitong sabihin lang po na first class tayo. Kaya lang parang wala tayong nakuhang basehan bakit naging first class tayo. Inuulit ko po, hindi po tayo sabi nga natin hahanap ng anuman na rason. Nagtatanong lang po tayo paano tayo naging first class despite na kasama tayo sa one of the poorest province in the Philippines. Kasama tayo sa one of the poorest province in the Philippines, tapos biglang-bigla, wow, congrats, Sorsogon province, first class na. Anyway, nagtatanong lang tayo, baka mamaya kung baka may masabi na naman sila. So hinahanap po natin ang kasagutan kung saan tayo naging first class, or paano ang naging basihan paano tayo naging first class. Inuulit ko po, basihan ba ito ng mga infrastructure project at saka yung number 1 tayo sa parapol? Sino nga naman sa buong Pilipinas talaga masasabi ko number 1 ang Sorsogon pagdating sa parapol sa ngalan ng Pasalingaya. Saan ka ba naman nakakita ng walang kaabog-abog? Pagpaparapol ka ng 10 wego, 100 motor, 100 baka. Kaya lang ang baka, baka natira yung iba kasi hindi naman lahat na ipamigay. Hindi naman lahat na ipamigay. Kaya naghahanap tayo ng kasagutan. Kasi aside from that, nakakarating na si Governor Buboy sa ibang lugar para magpasalingaya. Galing na dyan sa Daraga,
galing pa dyan sa parting Visayas, galing ng Catanduanes, Masbate. So marami nagtatanong, ano po ba talaga ang plano ni Governor Boboy Amor? Magsisenador rin ba ito? Magsisenador ba ito or magpa-party list? Dahil wala tayong makuhang sagot kung saang parte ito ng ginagawa ni Governor Boboy Amor na pagpapasalingaya sa lahat ng, hindi lang dito sa Sorsogon, kasi kung Sorsogon talagang famous na si Gob, nakarating na ito ng Catanduanes, hindi naman pwedeng kompetensya niya doon si Governor ko. Diyan sa Masbate, hindi rin naman pwedeng sa Governor Kuwa pala ng Catanduanes. Sa Masbate naman, hindi naman niya pwedeng kompetensya si Governor Antonio ko, si Tony ko. Kahit sa ibang lugar, karating siya ng Daraga. Saan pa ba yung ibang napunta niya ng pasalingaya? Marami-rami na rin. Kaya nagtatanong ang probinsya ng Sorsogon, iiwanan nyo na ba kami, Gob? Dahil marami ka ng napuntahan sa pamagitan ng iyong pasalingaya. Ngayon naman, katakot-takot naman yung mangyayari na kaganapan. Biruin mo yung kaganapan ngayon. 7.5 ang grand prizes para sa Miss Kasanggayahan Philippines. Aba, ang laki niyan, ha? Hindi biro-biro yan. Talagang ang balik nito, talagang magiging very famous si Governor Boboy Amor sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas na ito, mga kaibigan. At kahit sa mga mutya mutya ng Pilipinas or kung anong mga kaganapan, mga national event pagdating sa pageant night, hindi pa siguro ito mahihigitan na premyo ni Governor Boboy Amor na ang tatanghaling Miss Kasanggayahan Philippines makakatanggap ng 2.5 million pesos. Tumataginting na 2.5. Biruin mo yan, 2.5 million para sa tatanghaling Kasanggayahan, Miss Kasanggayahan Philippines. Wala pa ako nabalitaan na mutya ng Pilipinas o kung ano pang pageant night sa national. Wala pa akong nabalitaan na ganito kalaki ang binigay na premyo ng may patimpalak na ganito. Only in Sorsogon. Kaya talaga nakakalula. Talagang i-expect natin dadagsain ito ng mga pageantera, sabi nga nila. Dadagsain ito sa laki nga naman. Kasi kahit hindi ka manalo dito, uuwi ka pa rin hindi ka uwi ng luhuan kasi merong seed money na 100,000 sa bawat kalahok. Baga Diyos kong mahabagin, ang laking pera nito. Sana all, sabi nila. Ayan, abangan natin ang maging kaganapan since July pa lang naman ngayon. Pero I think wala nang pagbabago yun eh. Ha? Wala nang pagbabago yun. At siguro hindi na mababago yun na ganong patimpalak, ang patimpalak na ito sa Kasanggayahan Festival 2024 ngayong October. Hindi na talaga ito mapipigilan ang patimpalak na ito. Okay, so sabi nga, abangan na lang ang susunod na kabanata. Okay, dumako tayo sa mga post ng ating mga kasamahan dyan sa labas. Unang-una po yung post ni former Kapitan Alex Nunong Soto. Basahin ko ha, 1 hour ago lang ito eh. Ito ang serbisyong may malasakit at sakripisyo para sa poblasyon.
Dakulang bagay ini para sa kalinisan kan sa tuyang barangay nagmaterialize man giraray ang halutan ng pinangarap na magkaigwa kiarog kaining serbisyo dahil sa pagtipid at marhay na pagmanehar kan sa tuyang pundo sa barangay kaya nakakuha kita kiarog kaini. Dapat igwa ko ta ini iyan pangaran na Cap Edwin Desamparo sa siding. Pero pinatanggal niya dahil habo niya ki epal na pati sa pagtao ki serbisyo nakatatak ang pangaran. Arog kan aram ko na pati alak na kalaag ang pangaran. Good job, Cap Desamparo sa malasakit mo sa poblasyon. Post po iyan ni former Kapitan Alex Nonong Soto kan Barangay Poblasyon, Castilla. Ini po na pig-mention niya ang bagong purchase na truck. Bagong purchase na truck, dump truck ini na pinurchase kang Barangay Poblasyon, Bag-uhunon. Pero ang nakakaglang duman, Poblasyon, Castilla, Sorsogon. Logo ning Barangay Poblasyon, asin daidigdiki nakakaag na ano paman na pangaran ni Cap Desamparo. Sabi nga ni Cap, di tulad ng iba dyan na maski pandok nasa butik ang alak, nakakaag. Kilala doon niyo ito? Si Sir Ian Leona. Kilala mo daw po ini? Kilala mo daw po ini na may akda kay ini? Kung sise po ang may akda kay ini na ano na nananao ning alak, pigpalitan so sticker kang alak asin pigkaag ang pandok niya. Ba't kilala ini ni Maromero? Ba't ko ni kilala? Siyempre, and may sarong post pa kita digdi. Sabi niya, ito ang isa sa pinag-awayan, posted ini 23 hours ago. Posted man girara ini, post ini ni dating Kapitan Alex Nonong Soto. Sabi niya, ito ang isa sa pinag-awayan namin na pinangako niya sa akin na pinangako ko din sa mga taga-poblasyon. Nakakakilabot ang sinabi mo na ma-invite ka kay investor dahil pag private, magayon ang serbisyo. Kung gobyerno, bakong maray ang serbisyo? Diyos ko, nasa gobyerno ka. Nagsasalita ka ng ganyan. Malapit na naman ang eleksyon. Mangangako na naman, may papirma-pirma pa, kawawang Castilla. Dapat mga ganitong politiko hindi nababagay na makasama sa mga magagandang ginagawa ni na Senator Chis Escudero at Gov. Boboy Amor. Dahil ko lang po na ang video kayo niya. Ini tungkol sa bago mag-eleksyon during 2019. Bago mag-eleksyon, kumbaga magkakaututang dila pa ito. During that time, kapitan pa si Alex Nonong Soto, yaon man si Sir Ian Leona na naging admin dati ni former Mayor Paddy Bermillo. Then pagtukaw ni Mayor Joan Lorenzano Aquinde, magkakasabay ini sa pangampanya para kay Mayor Bong Mendoza. Si Ian Leona, si Cap Alex Soto, at sa ngunyan si Mayor Bong Mendoza. During that time, kumbaga, very close ining tulo sa pangampanya sa pagka-mayor ni Mayor Bong, na it so happen, one-on-one ang laban kay ito ni Mayor Joan kontra kay Mayor Bong. And that time na election, maniwala ka ang 2018 election,
nag-withdraw gabos na kagawad. 7 lang ang natada. Nag-withdraw gabos, pati Vice Mayor daing kalaban. Talagang one-on-one kayo ang Castilla. One-on-one fight between the challenger, Mayor Bong Mendoza, and the incumbent, Mayor Joan Lorenzano Aquinde. So, in suma total, nanggana si Mayor Bong dahilan sa paghinguha kan sa iyang mga kairiba si Sir Ian Yona at si Cap Alex Soto. So nanggana siya sa tarabangan kaini na grupo. Kaya lang nangyari ka ito, kabus na saro sa pangako during the campaign is ito nga ni na sinabi ni Mayor Bong na kung siya magana papakarayo niya ang water system, dahil siya makuan maski dahil siya malone, dahil siya malone para sa water system, bagkus ma-invite siya ng mga investors, mga kapitalista, mga private sector na iyoan mamanihar kang water system. And makaturitristi pa na sinabi niya, bakong maray ang gobyerno pag iyo ang nagpalakaw. Diyos ko, hindi mo na naisip yung sinabi mo. Kung hindi mo na naisip yung sinabi mo na parang latay sa imo, sabi nga ni panaramon mo, latay sa imo. Happy watching po kay Ma'am Rose Orchid. Sabi niya kung sino friend ang nagpost, siya yung tanungin kung paano naging first of Sorsogon province. Kung first ang Sorsogon, edi wow, hehe, blessing na yata yon. Friend, baka nag-aapaw na ang pera ni Gob kaya namamasyal na si Gob para tuloy yata sa ibang bayan. Sana nga tutulong, natutuloy, error tayo. Okay, so yung ano niya, para tutulong yata sa ibang bayan, lagi na pong nagpapasalinggaya sa ibang lugar si Governor Boboy Amor. Sabi man ni Papa Maki, sabi sin mga kapobrihan, sana all. And si Ma'am Gloriosa Lolo, salamatunon po sa pagtaon na naman po nindo ning 10 stars. Nagpadara naman po si Ma'am Gloriosa Lolo ning 10 stars. Ngunyan na aldaw na ini sa padagos na pagtabang sa operasyon kan Bicol TV Sorsogon. Salamatunon po, ma'am. Sabi nga ni ma'am, isa kang alamat. Happy watching man kay Papa Rex Bulima. Ang barkada, amigo, kang gabos, ang gusto ko, okay ka. So yan po ano mga tugangan, mga kaganapan sa post niya to, sa mga post na kung saan duman sa pinost ni former Kapitan Alex Nonong Soto. Very clear ang panaramon duman ni Mayor Bong Mendoza na pag ako na-elect, dahil ako loan. Before that, may plano ko si Mayor Joan Lorenzano na mag-loan para sa water system. Kaya ang sinabi ni Mayor Bong, pag ako ngaya ang nailihir, dahil nanggad ako malone. Imbes na mag-loan ako, makakuha ako ng investors, private sector na mamanihar kang water system. Private ang mapalakaw. Kung private, maray daa. Tabako daang maray kung gobyerno. Diyos ko.
Garo ano? Baod mo, latay mo. Ang nangyari. You are very vocal na magsabi ng ang gobyerno daing bakong maray. Kung gobyerno mapalakaw. Ang sarap padigdi mga tugang na problema is tanagloan ka na ikaw mismo nagsabi na dai ka malone kung ikaw ang makatukaw. Kaya iyon yung pagsasabi ni Kap Alex Soto na iyo ang saro sa pinag-awayan ninda. Because dahil niya pigtupad ang pangako na dai malone and at the same time mahanap na sana ki private company na makapadalagan kang tubig, kang water system sa Castilla. Parehas nga, ibaga kang pagsasabi ko, digli sa Sorsogon City, kang dahil na kinaya, kang Sorsogon City Water District, nagkuasinda ng private investors na iyo ang nagpadalagan kang water system tadigli sa Sorsogon City. Ha? Ngunyan, iyo na ini ang nangyari sa tuya, kapot na kang di ba? Ang naging sistema dahil kinaya kang Sorsogon City Water District da kumbaga malala na ang kamugtakan kang tubig ta. Kaya pinamahanin sa Prime Water. So, ang nangyari, full rehabilitation ang ginibo kang Prime Water. Kaya lang, more than 5 years na, wala ring nangyari. Yan pa makulog sa ulo. Igwasindang minimum charge. May minimum charge sinda na 10 cubic, total of 246 plus 12 kasi kaibanan dyan ang 12% bat ka mga sirang bateron sa rin na Prime Water. Wala ka na nga ng kinonsumo. Igwa pa sindang minimum na 10 cubic. Ang 10 cubic maski nakakonsumo ka ning 1 cubic, wala man gihapon. Wala man gihapon. Wala kang nakonsumo, pero you are obliged sa pagsisingilinda na minimum of 10 cubic meter. Obligado ka magbayad. Maski gamiton mo yan uday, may reading ka uday, obligado ka magbayad. Obligado ka magbayad, maski dahil mo kinonsumo. Garuin ang pick-upod na hulid up. May kinonsumo ka uday, magbayad ka. Bagaman yan ang nagsakay ka sa sasakyan, mapahara ni o mapaharayo, arog kayo niyang minimum naman na bayadan. Iyon man ang Prime Water. Kung sumuhon mo yan na 10 cubic uday, obligado ka na magbayad kansayndang minimum charge. Maray pa nga ni, sabi ko, maray pa po ang suray ko. Ang suray ko, mabase lang, kumpira talaga ang binayada nindo, ang konsumo palan. Kumpira ang nakonsumo sa kuryente, kumpira ang kilowatt hour, yan lang ang babasehan ninda, nababayadan mo. Pero ang Prime Water, ibang klase. Sabi pa po ni Rose Orchids, anong klaseng private? Baka ang consumer ang magbabayad ng mga material o napangkabit ng tubig tulad ng mga tubo. Dapat city ang managot ng mga material na ikakabit at ang
kontador, pang dapat ang babayar ng consumer at ang tubig na na-consume ang babayaran. Ini ma'am, base sa ginibong press conference ni Mayor Bong Mendoza, according to some other medias na nag-attend, taday man po kita na imbitaran duman, ang sabi po is ang niloan kang Banwaan kang Castilla na 150 million loan, pipe laying daw po ito. Pipe laying lang, bako po duman kaibahan ang pagtakod sa mga household. Kaya nga ni, kaya po handa mag-hire ng mga tubero na iyon na ini ang matakod kang mga tubig sa kada harong. Gaano ni katotoo? Naarog talaga kainin. Wala ba talaga ini sa program of works? Sana Mayor, kung wala ini sa program of works, you can furnish us a copy kay itong 150 million loan para maipasabot naman sa tao. Kung ang pigahagad mo, 6, ang in-expect ninda 8. Just to clarify the issue, mahagad po kaming kopya. Sabi man po ni Ma'am Gloriosa Lolo, Sir Sab, bako na po bago an basta madalagan, they can promise everything. But after winning and sitting on the throne of power out of 10, lucky to have one na nakatupad kan sa indang ipinangako. Tama, nununon ka ma'am. Mapalad ang mga municipality na may improvement at nakakatao kay kabawasan. Kabawasan, gabat ka nasasakupan. Mapalad ang Pilar tamay duwa na university. Wow. Biruin mo, mas mapalad pang Pilar. Igwan naman po ang Castilla ma'am. May igwan ng duwang district hospital. So sa Rugaring tayo pa nagagamit. May public market na. So, congratulations po kay Mayor Caroline Switzy Reyes. Ang ano baga no? Sabi nga ni ang Pilar igwang pig-apod na dynasty from Hapraghalis kay Mayor Dennis Reyes ipinasa sa iyang agom na si Ma'am Caroline Switzy Reyes. This is not a dynasty of the family. They call it dynasty of service. Nahilingan ta na ang pamilya Reyes lang ang nakatingkod na mayor. Pero but despite of that, dakulon kaya nagtry na lumaban. Pero nahilingonon ta po, tawo ang nagdesisyon na mas gusto maninda ang pagsiservisyo kang mag-agom. Kaya di man po ininapalitan. Asin nga ni maski nagtukal na mag-agom, nahiling tapo na duro-diretso ang progreso, ang pag-uswag kan Banwaan kan Pilar. Maski ang pier ninda, da ininda ni pighunod sa PPA. Takong pighunod ninda ini, inda. Kung ano man ang magiging improvement kang Pilar. Yaong bagaan Matnog, kapot kang PPA. Mini mga taga Matnog, you are not allowed to enter into PPA kung mapurpasyar lang kamo sa pier. Tabawal daa. Samantalang kang panahon, luwas laog ka dyan, mapurpasyar ka. Di ba? Magpurpasyar ka dyan sa Pilar Port, open ka. Open ka, maghiling, magburbanbit dyan, or maglangoy-langoy. Tadakol bagay dyan ng karigusan man sa malinawon dyan ang tubig sa Pilar, dyan sa port. Maski sa Matnog, malinawon. Ang problema lang, you are not allowed because they are under PPA. Hilingan ko niyan ang grabing in-improve kang Pilar na dahil na nagpasakop sa PPA. Kaya congratulations po sa
padagos na pagmamanihar kan mag-augom na reyes dyan sa munisipyo kang Pilar. Happy watching po sa sakuyang tugang Serenario Amistoso dyan sa Angono Medics and all the staffs of Angono Medics. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Okay? Kay Brad, may PM po ako sa imo. Pakihiling lang po. So mga tugang, iyon ang pigsasabi ta. Yan po ang pagsasabi ng mga tugang na dahil po hadlang an mga nagkukontra kung talagang igwaning panindugan ang sarong leader kan sa indong manwaan. Sabi pa po ni Ma'am Gloriosa Lolo, umalis po ako ng Pilar after how many years nang ako bumalik. Proud Pilareño ako. Nobody's perfect but the progress, wow. Nan, ha? Sabi ni Ma'am Rose Orchids, bawal pala sa Pilar magpasyar. Paano pala? Di ako allowed dyan dahil galing ako Amerika at di na ako residente dyan. Ma'am, bako man po, to correct ma'am, bako man po sa Pilar, bawal magpasyar. Ang bawal po magpasyar sa pier, duman po sa Matnog, sa PPA, very, strict ang mga guard. Ang pigsasabi ko po, dyan sa Pilar, allowed po magpurpasyar ka dyan sa laog, magluwas laog ka, because that is operated by the LGU Pilar, bako po yung PPA or Philippine Port Authority. Kaya nahiling ta po, maski ang igwa po dyan ng bayad pag malaog ka sa Pilar, ang mga pasahero lang po, mga pasahero na going to Masbate, going to any kung manlain-lain na lugar sa Visayas, dyan ka maagi, going to Cebu, wara po, yan po may bayad sinda pag masakay ka ng barko. May entrance siya sa port, pero nahiling ta po kung saan napaduman na pigbabaya dyan, ha? Kung saan napaduman ang pigbabayad sa progreso po mampo giraray kang Pilar Port. Okay? Shout out sa intern ng Radio Dangko at Mia May. Shout out sa indo dyan. Sa intern ng Radio Dangko at Mia May. Yan, mga intern ng Angono Medics. Yan. Please continue support our local TV here in Sorsogon, the only local TV in the province of Sorsogon. Okay? So, sabi ni Ma'am Rose Orchid, sorry pala na mali ang sabot ko kahit sa Matnog. Bakit pinagbabawal magpasyar sa pier, Prensaw? Kasi ma'am, iningani po is under the operation of PPA. Kumbaga may guard dyan. Ang igwan ng mga guard, paglaog mo, dapat pasahero ka. Kung bako kung pasahero, you are not allowed. I don't know kung siguro for their own protection, para man sa seguridad kan mga nagduluwas laog. Aram ta po baga ang Pilar o ang Matnog is the gateway to Luzon, to Visayas and Mindanao. Ini po ang pinaka-gateway kung malaog ka sa going to Visayas and Mindanao. And from Visayas and Mindanao, this is the entry point to Luzon, ang Matnog. Diyan po, kaya nga 24 hours ang operation dyan, ka mga roro, pabalik-balik lang. Kaya dahil po, mabasol kung dahil na sila nagpapalaog ng mga private people, para nga ni matawan man ning seguridad ang mga pasahero. Okay? So, mga tugang, ihatod na pong una ang special report ni Maki Gomez. Maki, ipasok mo. Ang programang ito ay atid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog.
Nagsimula na ang first batch ng registration ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa bayan ng Matnog. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay isa sa mga hakbang ng pamahalaan para mawakasan ang kagutuman sa bansa sa pamamagitan ng DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa mga Pilipinong may monthly income na 8,000 pababa. It is, of course, always the dream of any government, of any leader, that we are able to do something about hunger around our countries, because that is the most important and the most insidious influence of our people that gets in the way of the development of each individual and thus the entire society. Kabilang din ang mga nanay na nagbe-breastfeed. Ang Walang Gutom 2027 Philippine Digital Food Stamp Program na isa sa bago at prioridad na programa ng Administrasyong Marcos na naglalayong wakasan ang gutom at tugunan ang problema ng malnutrisyon sa ating bayan na isa sa mga programa ng ating Pangulo. Ito po ang ating gagawin sa pamamagitan ng pagbibigay ng meal augmentation na nagkakahalaga ng 3,000 bawat buwan sa 1,000,000 food poor na mga pamilya at mga buntis at bagong panganak na kababaihan. Sa Walang Gutom program, hindi lang natin sisiguraduhin na walang Pilipino ang matutulog ng walang laman ng sikmura, atin din pong sisiguraduhin na masustansya ang kanilang kinakain upang sila'y magkaroon ng sapat na lakas at maging bahagi ng ating labor economy. Bilang tugon sa programang ito ng pamahalaan ay sinuportahan ito ni Mayor Catlea Morataso sa bayan ng Matnog. Ayon sa alkalde, kailangan nating suportahan ang mga ganitong programa ng pamahalaan para matugunan din ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya naman, nitong ika-29 ng Hunyo sa presenteng taon, ay sinimula ng first batch ng registration ng nasabing programa sa pamamagitan ng DSWD at MSWD Matnog. Nakapagtala ng 344 na benepisyaryo mula sa 22 barangay sa nasabing bayan. Paano nga ba matatanggap ng mga benepisyaryo ang asistensya? Maglalagay ng 3,000 halaga ng food credit sa Electronic Benefit Transfer Card o EBT ng mga benepisyaryo at magagamit nila ito sa pagbili ng mga pagkain sa mga piling tindahan na accredited ng DSWD at hindi ito pwedeng i-cash out. Ang maaari bilhin gamit ang EBT ay 1,500 pesos para sa mga pagkaing mayaman sa carbohydrates katulad ng bigas, tinapay, mantika at iba pa, at 900 pesos naman para sa mayaman sa protina at 600 pesos para sa mga gulay at prutas, at magagamit nila ito isang beses sa isang buwan. At bibigyan niya ng food credits, hindi cash ang ibibigay, kundi meron silang electronic benefit cards parang ATM. Pupunta sila sa accredited na retailer at pipili lang sila ng mga pagkain na nasa menu. Hindi ka pwede bumili ng alak, chocolate, di pwede yun. Ang layunin natin, una, mawakasan ang kagutuman. Pangalawa, maturuan ng ating mga mamamayan na pwede naman palang mura, masustansya at masarap. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay tatagal hanggang 2027. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Renovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Ayan mga tugang, salamat nun sa special report, Maki Gomez. Happy watching po kay Sir Ian Renovalles. Serbisyong mabilis, Ian Renovalles yan. Good morning SM Sao and to all watching you. Magandang umaga man po sa lahat ng staff ng Sordok. Siyempre kay Sir Ian, salamat po nun. Tangan yan, basta mga barkada mo dahil talaga nakalimot. Yan, si Sir Ian Renovalles, maski pa yung kandidato, napierde, pero dahil po nagpundo ang pagtabang sa mga nga ipo. Salute to you, Sir Ian Renovalles. Sabi ni Ma'am Rose Orchids, akala ko katulad ng pier sa Sorsogon, napasyaran last ko dyan sa Matnog last 1983. Yan. Ang ano man kasi ma'am, ang bihira man kaya ang nagdadak na mga roro dyan sa Pier Kang Sorsogon City.
Kadakulan dyan, naghahawling ng minsan semento or mga paranangan yung mga alak. Dati ano dyan, ang nagdadak dyan. Kasi ang nagdadak na kang mga alak or mga beer, something sila, duman sa poblasyon Castilla Seaport. And sabi nga ni dating Vice Governor Ato Laurinaria, kan panahon ni Padre Bermillo, kan panahon ni Ma'am Joan, may share dyan ang munisipyo. Natango niyan, nawara na daw. Kaya nga sabi ko kay former Mayor Ato Laurinaria, panahon na siguro, sir, na bumalik ka naman sa serbisyo. Nga iyan ang mga kaputan mo, masimbag na yan once and for all. Or maitama na. Unang-una, aramtaman po na si Sir Ato Laurinaria ang nagpagibo kayan. Sa panahon niya po, kaya nagkaigwaning Castilla Seaport. Diyot pangani ko tayo na pwede daw yan gibuho na Castilla International Seaport kasi hararom yan. Hararom ang kadagatan dyan sa Castilla. Kapig, na pwede maging Castilla International Seaport. And siring man ka nangyayari dyan sa Castilla, napadumanin sa PPA. Pero naniniwala ka mo na dahil man lang digdi masking 5 duling na share ang munisipyo. O lalo na po ang barangay, dapat may share digdan barangay. Why? Because dyan mismo sa barangay ninda nag-agi. Iyo ini ang number 1 na nakaraot kang tinampo ang mga 10-wheeler. Dakol na sa kaaraman po kang gabos. Dakol na po ang nag-aagi dyan sa Castilla Seaport from Masbate, from Bisaya. Kasi hara nilang talaga going to Castilla ka, going to Legazpi, or going to Manila. Kung duman ka pa sa Matnog, it takes time. Lalo na po, delikaduhon po baga duman ang mga bagay na pig-aagihan sa Matnog bago ka makaluwas. Kaya this time, dyan sinda sa Castilla. Igwa na dyan ng biyaheng Castilla going to Masbate. Dyan sa Mubo, Masbate. Regular na ang nagbibiyahe ang mga bases. Dahil na duman nakisusuan sa sa Pilar. Tayo man ng ang daungan bagay talaga dyan, Pilar to Masbate. So, nahiling nila, sa totoo lang po, mas magayon ang kadagatan dyan sa Castilla. Dahil ka na po mahalat ng low tide o ng high tide para makadak ang roro. Yung mga barge. Samantalang po duman sa Pilar, kaipuhan paninda itaon sa high tide para makadak ang barko. Gusto sabihin po, hababaw po ang tubig kang Pilar. Pag low tide, masaradsad ang barko. Kaya ipiguhalat ninda na mag high tide. Wherein dyan po sa Castilla, anytime pwede magdak. Kaya nga ni ang dyan, ang ining barge na may karga ng semento, mga alak, dyan na sinda nagdadak sa Castilla kasi it takes time. Grabe pang crudo ang konsumuhon mo kung maduro-diretso pa sinda dyan sa sa Rumpiolas, sa pier, kang Sorsogon City. Harayo pa man yan. Tapos ang problema man dyan, pag may nakadak na ibang barko, mahalat ka nga na duman sa lawod bago ka takong day, mababara ka. Kaya, mas naging pabor sa inda, tipid sa krudo, tipid sa oras, dan na sinda nagdadak sa Castilla Seaport. Ang problema lang nga napighapot ko niyan, napano kay nawaraan. Napano kay nawaraan in income ang LGU Castilla. 'Di ba? Makaka-imposible man na ang LGU lugod nawaraan ng income. Sa rason lang na PPA dain kaniguan man. Tamili PPA dahil ng income na maabot sa LGU.
Anong manera natata ay kang inot pen, PPA naman yan, kang time ni Mayor Bermilio. PPA na yan, natata may income. Kaya time ni former Mayor Atwal Laurinaria, may income yan. O baka naman may nanginabang lang. I'm just asking. So, pero mga tugang inabot na kita kan oras kan pamaaram kan sa tuyang programang isyo ora mismo ngunyan na daw na ini. Pecha 8 na po sa bulan ni Hulyo. Sa aga po, dahil kita garo makaprogram ta igwan ng brand out na 6 to 12 from NGCP. Kaya mabalik kita sa Wednesday. May brand out ang NGCP, kaya dyan nabanggi magtipon na kamo ng kuryente. Magtipon tayo pag may time. Sa brand out dyan, sa aga na 6 to 12, magtipon na po ng kuryente para sa aga, ay gawa kita ng reserve. Sabi nila, buwang-buwang ngayon na sa uro na ini. Paano man daw makatipon ng kuryente? Use your power bank. Okay mga tugang, sa ngaran kan business staff kan Bicol TV Sorsogon. Oy, sa ano pala, July 12, abangan ang recital kang Aleli Dance Academy from Alihab. Magayon ang mga performance kay ni. Tanaghiling kita kang kang final rehearsal ninda kang Sabado. Magayonon. Kaya mas exciting ini. This coming July 12, ang recital kang Aleli Dance Academy. Diyan po sa Sorsogon Cultural Center for Arts. Sa ginaray sa ngalan kang business staff kan Bicol TV Sorsogon, si Papa Harold sa technical, si Papa Joey as in si Papa Clark. Diba naman si Mama Eva. Si Mama na Eva pa. Ang sa inyong likod, si Rosario Amistoso na mamaaraw na po. Diyos Marinal daw, as in Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV.